Isang bilanggo si Rex Ulila, 49 taong gulang. 12 taon pa lang siya ay marunong na siya magnakaw, user at pusher siya ng pinagbabawal na gamot. 19 taon siya nang siya ay makulong sa salang pagpatay. Lifetime imprisonment ang hatol sa kanya at nakatila sa hanay ng mga bibitayin. Sinisisi niya ang lumalang na inaakala niyang hindi sumasagot sa mga hiling at katanungan niya. Isang araw, sino po ang Diyos na dapat nating kilalanin? Isang boses ang umagaw sa atensyon ni Rex sa likod ng mga rehas na bakal. Isang manggagawa ng ang dating daan ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa kabila ng pagkakalapat ng kanyang likod sa kanyang hinihigaan, ay pinakikinggan niya ang sermon ng nagsasalita. Iba ito sa mga naririnig niyang nangangaral sa loob ng munting lupa, Jay. Maya-maya ay naisipan niyang tumayo at makiumpok sa mga grupo ng nakikinig. May tanong po ba kayo, mga kapatid? Iniikot ni Luwiniel ang kanyang paningin na patitig kay Rex. Ako may tanong, wika ni Rex. Ang nanginginig na sambidla niya. Ano po iyong kapatid? Totoo bang may Diyos? Oo, merong Diyos. Nakikilala mo po ba siya? Wika ni Rex. Kilala ko siya. Bakit hindi siya sumasagot sa mga tinatanong ko sa kanya? Sabi ni Rex. Bakit? Pinapakinggan mo ba siya o sarili mo ang pinapakinggan mo? Natigilan siya. Bakit niya kami pinababayaan na maghihirap rito? Kapatid, huwag mong sisihin ang Diyos. Ikaw ang nakakaalam kung bakit ka naririto. Napaupo, naumid at nakaramdam ng hiya si Rex dahil alam niya sa sarili niya totoo ang sinasabi ng manggagawa. Sumunod na mga Bible study, nakikita na palagi si Rex na dumadalo. Isang pagkakataon, Brad Luwiniel, magpapadoktrina na po ako, hika ni Rex. Sa pagkakataong ito, pinakinggan mo siya. Ngumiti si Rex, oo, dahil narinig ko siya. Nabautismuhan siya at nagbago ang kanyang paraan ng pamumuhay. Isang araw, bandang 11 ng umaga, may huli ka bang kahilingan bago ka isalang sa bitayan? Tanong ng pulis sa kanya. Opo, gusto ko pong makausap ang manggagawa namin. 11:30 ng umaga. Kapatid, gusto mo raw po akong makausap. Pumatak ang luha sa mga mata ni Rex. Natatakot ka ba? Ang mahinahong tanong ni Luwiniel. Opo, nauunawaan ko, kapatid. Hindi ako tumatanggi dahil totoo ang mga inakusa nila laban sa akin at nararapat lang sa akin ito. Pero gusto ko pang mabuhay. Gusto kong patunayan sa Diyos at sa mga tao na nagbago na ako. Gusto ko pang paglingkuran siya. Patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. 11:45 ng umaga. Kapatid, sa tao, nakikita kong napatunayan mo na. Sa Diyos, siya ang nakakaalam. Kung sa bagay, hindi lang naman dito tayo makapaglilingkod sa Diyos. Napangiti si Rex. Oo nga pala, may buhay na walang hanggan pa. Natatakot ka pa ba, Brad Rex? Hindi na. Sana magkita tayo doon, kapatid. Loobin nawa, kapatid. Oras na, ang sigaw ng pulis. Pinusasan si Rex ng pulis at tumalikod kay Luwiniel. Tinitigan ni Luwiniel ito hanggang sa mawala sa kanyang paningin.
Dumaloy sa pisngi niya ang mga butil ng tubig na hindi niya napigilan umagos. 12 ng tanghali noon. Lumabas si Noeliel sa gate ng Muntinlupa at pinagmasdan ang malaking pader na pumapalibot sa mga bilanggo sa loob. Tol, kamusta na? Balita ko ngayon daw bibitayin yung isa nating kapatid na dinidiskuluhan mo. Kinausap ka raw. Anong sabi niya? Handa na siyang mamatay. Nagulat ang kamanggagawa niya sa kanya. Hinakbayan ni Noeliel ang kasama niya. Na, siguradong may tatawagin pa ulit na kagaya niya sa ibang bilangguan. Paano mo nalaman yun? Wala lang, basta lang alam ko. At naglakad papalayo ang dalawa.